Wala na raw libre sa mundong ito. Pero sa Maynila, tila hindi ito totoo. Karaniwang imahe na ang mga feeding sessions, mga mayayaman o grupo ng simbahan na nagpapakain sa mga taong lansangan. Pero kung akala nyo isang beses lang ito, ang totoo, mahigit 20 feeding sessions ang nagaganap sa Maynila linggo-linggo. Almusal, tanghalian, hapunan, pati merienda, di na uubusan. 24/7 parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. I write it down. Oh, you wrote it down. Okay, feeding day. Okay, feeding day. Monday, Christian life. You know where What the is this? Philippine rabbit is? Philippine rabbit. At the back. Okay. Wednesday, the kalabaw. You don't need to buy anymore. You don't need to spend your money. All you have to do is go to the feeding and you can get free. May isang komunidad ng mga tao na laging nagtatagpo sa mga feeding session na ito. Walang trabaho, walang tirahan, pero nakakakain ng libre. Masasabi ko po, pinaubayan ko na sa kapwa ko yung mga bagay. Ang masasabi ko lang, I'm sorry. Oh, I am sorry. Yeah. Si Erap at Gloria tila nagkasundo sa usapang sikmura. Pero tatakbo ko sa 2,000. Tatakbo kayo? Oo. Kayo po, tatakbo po ba kayo? Masasabi ko lang sa inyo, sige, patuloy mo. Vice President. Susuportahan kita kung ano. Ngayong gabi sa Eyewitness, susubukan kong makipamuhay sa mga taong ito. Susubukan kong sumama sa kanilang biyaheng sikmura. Sa lahat ng feeding session sa Maynila, may isang muka na di nawawala. Ano ba talaga pangalan mo? Ano ba talaga pangalan mo? Nakita ko siya sa hapunan sa San Sebastian, sa agahan sa St. Paul, merienda sa Loton, tanghalian ng JR, sa merienda sa City Hall, at pagdating ng hapunan sa Moret, para siyang imaheng paulit-ulit. Lagi yan, miss. Lagi yung Present! Always. Kasi may trademark siya sa akin si Tagpi. Sa klase, walang cutting. Present lagi sa mga feeding. Tagpi kung tawagin siya ng mga yagit. Ano ba talaga pangalan nun? Federico. Federico. Palyonico. Ano, ang pangalan sa akin talaga tunay, Jerry Craval. Jerry Craval. Jerry Crabal. Jerry Craval. Jerry Crabal, ayaw! Idol! Yung Tagpi, Ako siya. ikaw rin yun. Yung One Face, Siya din yun. ikaw rin yun. Yung Scarface, Siya pa rin! pinanganak ka, ganyan na yung mata mo? Hindi yung totoo. Piksa, yan. Malita nga, bata pa ako, piksa. Tapos, Piksa. Naka-contact list kayo. Si Tagpi ay veterano sa mga feeding sessions sa Maynila. so nasan yung magulang mo? Patay na po. Ano nangyari? Nagdasaan ng Ilang taon ka lang nun? 12 anyos pa lang ako. 12 anyos. So saan ka lumaki? Dito sa Maynila. Yung sa Hindi ka ba nahihiya na lagi ka na lang nang hihingi? Kasi ma'am, nasa na kasi akong bata pa ako, humingi na ako. Humingi na ako naman. Kumakalibot pa nga ako. Kumadalong pa ako. Kalbit pa yun. So sanay na kayo? Sanay na po. Pero wag lang, bawal kasi magnakaw. Mula sa simpleng sutsut kalabit, gumraduate siya sa pagiging pulube at natutong dumiskarte. Nung araw na iyon, sa St. Paul ang schedule ni Tagpi. Habang hinahanda ng mga madre at estudyante ang ulam, nagkakagulo naman sa pilahan. Sige na. Paano
paano naman kami na wala kami pangalan dito? Paano naman kami wala paano Una, kami? ganito po ang masasagot ko. Nakapila po sila for the 1 to 200 clients na po ang kaya namin. Yun talaga, di ba, every week, ganun po talaga ang aming patakaran. Kung pwede po kayo bigyan, bakit hindi? Kasi para din po naman sa inyo yun eh. Kanina pa kami mag-aaral. Oo, alam po namin yun. Lahat po talaga. Yan ang sinasabi ko. Palibhasa veterano sa lansangan, laging una sa pila si Tagpi. Yung mga babae kanina, ito yung pinapapasok na ngayon yung mga lalaki. Sabi ng mga street people dito, ang pinakagusto daw nila na feeding na lahat sa buong isang linggo ay yung feeding ng St. Paul. Kasi dito daw, pakiramdam nila, disenteng-disente daw sila. Nakaupo sila sa mesa, nakaplato sila, hindi naka-plastic lamang. At meron silang kutsara at tinidor. Adobo tsaka kanin ang ulam nila ngayon. Oh, baka may isa pa dito. Kumain nga ako ng tulong kahapon, no? Uy, okay ka. Halos di pa ako nakakabuelo sa pagkain, nangangalahati na ang pinggan ni Tagpi. Uy, dahan-dahan naman. Ba't ang bilis mo kumain? Pupuntahan pa kami, ma'am. Ha? Pupuntahan pa kami. Anong pupuntahan? Kabila kami. Na feeding? Anong oras yun? Ngayon, tapos to. Kaya kailangan ubusin mo na to. May feeding pa raw silang hahabulin, kaya pagkatapos ng 1 minuto, Uy, teka. Saan ka pumunta? Sandali. Sandali mo ako. Saan yung JR? Kabila. JR? Sa kabila, sa may... Hindi pa ako nakakainom. Lakad lang? Lakad lang? Malapit lang. Malapit lang dito? Malayo ba dito yon? Ha? Ayun, ayun! Eh, nakakain ka na. Ba't kailangan pa natin na isa pang feeding? Ha? 6 raw ang feeding session tuwing araw ng linggo. Almusal, tanghalian, hapunan, 2 merienda at may midnight snack pa. Sayang daw palampasin ang grasya. Ay, ano ngayon ito? Ayun, merienda yan. Merienda. Merienda ang pang-umaga. Sa isang born-again church kami dinala ng aming sikmura. Kailangan daw magmadali para umabot sa lista. Manuel Calvento. Anong number siya? Francisco. Number 14. Manuel Calvento. Cara David. Humahangos pa kami ng makarating sa 2nd floor. Pero si Tagpi, pumapalakpak na. Dalawang oras ang prayer service. Sa pagod, di napigilan ng ilan na makatulog. Bago bibigay yung pagkain natin, meron lang po akong gustong sabihin sa inyo. Makinig lang po tayo saglit. Si ate, nagagalit kasi nga ginigising po yung mga natutulog. Minsan lang po ako magsalita. Gawin natin to para sa Panginoon. Sa sikmurang kumakalam, deadma na ang mga pangaral. Pagkakuha ng pagkain, larga na ulit si Tagpi. May appointment pa raw kasi siya. Sa bantayog ni Bonifacio kami dinala ni Tagpi. Dito pala ang kanyang appointment. Dito daw siya magmemeryenda. Puri natin Panginoon, puri ng Diyos. Amen! Ako'y may kapaham. KKK kung tawagin nila ang feeding session na inoorganisa tuwing linggo ng isang grupo ng mga Koreano. Mahigit 200 taong nakita ko noon sa bantayog ni Bonifacio. Mga nilalang ng lansangan.
Halos 3 milyong pamilyang Pilipino ang nagugutom ayon sa pinakahuling ulat ng SWS. Pinakamataas ang hunger incidence sa Metro Manila kung saan mahigit 500,000 pamilya ang kumakalamang sikmura. Pero sa gitna ng lumalalang problema sa pagkain, ang mga taong ito ng Maynila nakahanap ng paraang makalibre. Mapapatanong ka tuloy kung kaya pa nilang magmeryenda, kasama ba sila sa milyon-milyong nagugutom? Ilan sa mga kanta, Koreano ang salita, pero di man nila naiintindihan, aawit at sasayaw sila sa ngalan ng sikmura. Ananis sa kagutahang. Apat na oras ang prayer service ng mga Koreano. Tirik na tirik man ang araw, kailangan kumanta, sumayaw at makinig kay Pastor Song. Dito ko nakilala ang isang grupo ng mga bading, mga baklang yagit kung sila'y tawagin. Pasimuno sa kantahan, sayawan at kung ano-ano pa. Gusto ninyo dito? Dalawang hamburger na walang lasa. Tapos juice vanilla na walang katamis-tamis. ba't nandito pa kayo? Kayo talaga. Kasi nga pula po kami pangkain, may pangapunan. Ano na? Libangan na namin. Libre kupit. Ganun talaga yun. Libre sa pamassage, ganyan. Oo. Linggo-linggo, animoy may spa ang mga yagit. Mayroon libre doon na tinutusok. Ano tinutusok? Ayun o yung doon. Ba't ka naman magpapatusok? Hindi kasi para daw yung sa sakit. Sa sakit ho. Ano sakit? Halimbawa, masakit ang mga katawan mo. Oo. Pwede tusukin. Libreng acupuncture, Next number, stand by here. libreng gupit. At dahil delikado raw ang lansangan, may libre ring ospital. Ano nangyari, te? Tulog sa akong kinalbad. Tulog ako. Nadula? Baka ako sa gutter. 4 na araw na raw ang sugat niya pero imbis na pumunta sa ospital, hinintay na lang niya ang feeding ng mga Koreano. Libreng masahe, libreng gupit, libreng disco at kapag birthday mo, katatapos lang ng birthday ko noon, kaya kasama rin ako sa mga nabiyayaan ni Pastor. Anong gusto mo? God bless you. Thank you! Pwede ka na? Di ko man sila kilala, itinuring nila akong parte ng kanilang pamilya. Noon ko lang naintindihan kung bakit dinadagsa ng mga yagit ang feeding session na ito. Kahit hamburger lang ang makukuha mo. Hindi lang kasi pagkain ang dinadagsa dito, kundi ang ligaya na kahit paano, parte ka ng isang pamilya. At kahit ilang saglit, mararamdaman mong espesyal ka. Pero ng oras na ng kainan, walang kaibigan, kailangan sumunod sa patakaran. Mura eh. Hindi, may tatakbo to. Napura lang po. So tapos na yung prayer service ng mga Koreans. Ngayon, mamimigay na daw sila ng hamburger. Pero, para prioritize yung mga tao, may priority. Ang may priority, yung mga taong merong dalang bangko, at saka merong tatak, yun yung unang-unang bibigyan ng mga hamburger. Bakit kailangan ibigay yung mga bangko? Nakatunayan, nakinig ka rito. Bilang katunayan na nakinig ka dito. So kung wala kang bangko, wala kang hamburger? Tablado ka. Ay, tablado ka. Okay,
kasama ako sa mga walang tatak. Kaya nang patapos na ang pila, siksikan man at tulakan, nakaabot pa rin ako sa grasya. Hoy, ano teka? Hindi ba tayo upo? Wala? Lalakad na tayo, inay. Lalakad na tayo? Oo, para makadali tayo makarating sa Saan tayo pupunta? Muret. Padiretso tayo Quiapo. Anong meron sa Muret? Natandaan dito o dyan. Lalakarin natin hanggang Quiapo? Dito tayo magdaan na pagay para madali. Quiapo. Mula City Hall, nilakad namin hanggang Quiapo. May liwanag pa noon. Magkakasama ka rin. Kasama yan. Saan ba? Ito na ba? Sa kabila. At mula Quiapo, naglakad pang muli hanggang Espanya. Tumigil kami sa isang punerarya sa Espanya. Medyo madilim na. Dito raw ang aming hapunan. Anong kinakain dito? Kanin tsaka... Mga seafood. Seafoods? Saka may 3 piraso na yung kusit ba yun nahiwa? Pusit. Pagkatapos ng 1 oras na kantahan, So, dati po natin gawin mga kapatid, ang pagtanggap po ng ating pagkain ng physical ay yung tatawagin lang po ang tatayo para hindi magulo. Edgar Natural. Edgar. Miss Cara David. Thank you po. April Santawana. Oh, meron pa kayong video sa Bombay. May Bombay pa? Hindi pa ba kayo busog? akala ko tapos na ang aming biyaheng sikmura. Pero hindi pa pala. Sayang daw ang midnight snack sa templo ng mga Bombay. Gabi-gabi namimigay ng pagkain sa Sikh Temple sa UN Avenue. 1929 pa nang magsimula ang tradisyong ito. Alas 10 ng gabi nang lumabas ang grasya, maanghang na munggo, kailangan 2 kamay ha. Why garo? O 2 kamay. chapati at mainit na tubig. Solved na naman ang tropa ni Tagpi. Hindi ako naniniwala sa limos. Naniniwala ako na para tulungan ng isang tao, huwag mo siyang bigyan ng isda, turuan mo siyang mangisda. Higit pa sa pagkain ang sagot sa problema ng gutom. Trabaho at edukasyon ang tunay na solusyon. Hanggang kailan kayo mag-feeding? Hanggang sa, pag meron kaming trabaho, hindi kami pipiding. Pero katwiran ng mga nagbibigay grasya, habang naghihintay ng pangmatagalang solusyon, paano ang mga nagugutom? Kung akong tatanungin mo, hindi dapat kasi toll out nga. Pero kasi marami talagang nagugutom at ang kahirapan sobra. Kaya wala ka talagang choice kundi pakainin. Bago kulisanin ang mundo ng mga umaasa sa feeding, inawitan ako ng isang matandang yagit. Natutunan daw niya ito sa mga nagpapakain sa kanila. Ito raw ang dahilan kung bakit patuloy silang pipila. Walang imposible sa atin, Diyos. Kayang-kayang gawing lahat na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya ay totoo. Nais namin na sila ay magkaroon talaga ng pag-aasa sa buhay. Sobrang pagpapala, tanggapin mo. Hindi mawawala ang feeding. Hindi mawawala yung yan. Hanggang may yagit sa kalye.
Sobrang pagpapala iuwi mo. Siguro ito nakalaan para sa akin talaga. Gusto siguro ng Panginoon maranasan ko kung paano maging ganito. Pero alam ko rin na may ibibigay siya magandang bukas para sa akin. Kasi nga, yung mga anak niya, hindi niya pinapabayaan. Sobrang pagpapala pamigay mo. Ganyan kami dito. Mga kaibigan, ang bagong kampiyon! Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.